Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang bahay sa Antipolo na puno ng misteryo at kababalaghan? Isang graphic designer na si Edmar ang lumipat sa isang liblib na bahay upang makahanap ng katahimikan. Ngunit ang kanyang natagpuan ay isang madilim na kasaysayan na hindi niya inaasahan. Habang siya'y nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari at nakakakita ng mga multo, lalo na ang espiritu ni Zenaida, unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim na nakatago sa bahay. Ano kaya ang matutuklasan ni Edmar sa basement at paano nito mababago ang kanyang buhay magpakailanman? Tara, samahan niyo ako sa kwentong ito na tiyak na magpapatayo ng inyong balahibo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako nga pala si Edmar. Salamat po sa inyong oras at interes sa aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, pero lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Batangas. Nung kabataan ko, mahilig na ako sa mga kwentong kababalaghan. Ang pamilya ko ay simple lang ang pamumuhay. Si mama ay isang guro at si papa naman ay isang karpintero. Lumipat ako sa Maynila para mag-aral at nagtrabaho bilang graphic designer. Ang kwentong ito ay nagsimula matapos akong masangkot sa isang aksidente na nagbago ng aking buhay. Ang mga ilaw ng ambulansya ay kumikislap sa paligid habang ako'y nakahandusay sa kalsada. May dugo sa aking noo. Sa ospital, sinabi ni Dr. Reginald na kailangan kong magsulat ng tala-arawan upang matulungan ang aking alaala. Edmar, subukan mong magsulat ng mga nangyayari sa iyo araw-araw, sabi niya habang tinitingnan ang aking mga sugat. Napagdesisyonan kong lumipat sa isang liblib na bahay sa Antipolo para sa katahimikan. Habang nag-iimpake ng aking mga gamit, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Sana tama itong ginagawa ko, sabi ko habang inilalagay ang mga libro sa kahon. Ang bahay ay may madilim na kasaysayan. Si Zenaida, ang nakaraang may-ari, ay pinatay sa hagdang nagdudugtong sa basement at garahe. Isang gabi, habang ako'y nagbabasa ng libro sa sala, narinig ko ang mga kakaibang ingay mula sa basement. Ano yon? Tanong ko sa sarili habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Pagdating sa basement, wala akong nakita kundi mga lumang gamit at alikabok. Pero habang paakyat, napansin ko ang isang lumang larawan ni Zenaida sa sahig. Bakit kaya nandito ito? Tanong ko habang pinupulot ang larawan. Ang kanyang mga mata tila may gustong ipahiwatig. Dumalaw si Sonia, isang psychic na kaibigan ng aking tiyahin. May kakaiba akong nararamdaman dito, sabi niya habang tinitingnan ang hagdan. Sa kanyang pagbisita, naramdaman ni Sonia ang presensya ng espiritu ni Zenaida. Edmar, may espiritu dito. Si Zenaida, sabi niya habang nakatingin sa akin ng seryoso. Parang biglang bumigat ang hangin at naramdaman ko ang kilabot na dumaan sa aking katawan. Ano bang gagawin ko? Tanong ko sa sarili ko. Takot na takot. Nagsimula ako sa aking bagong trabaho bilang graphic designer. Kailangan kong mag-focus, sabi ko sa sarili habang inaayos ang aking mesa. Pero kahit anong gawin ko, patuloy akong naaabala ng mga kakaibang pangyayari sa bahay. Ang mga kasangkapan ay nag-iiba ng pwesto. Bakit nandito ang lamesa? Tanong ko habang binabalik ito sa dati nitong lugar. Minsan, naririnig ko ang mga yabag sa itaas kahit mag-isa lang ako sa bahay. Sino yon? Tanong ko habang tinitingnan ang kisame. Madalas kong makita si Zenaida na nagpapakita sa aking silid tuwing gabi. Ano bang kailangan mo? Tanong ko habang nakatingin sa kanyang malungkot na mukha. Habang tumatagal, lalong naging malinaw sa akin ang kanyang presensya. May nais kang ipahiwatig, hindi ba? Tanong ko habang sinusubukan siyang kausapin. Ano bang sikreto ang itinatago mo? Bulong ko habang tinitingnan ang hagdan. Isang gabi, inakay ako ni Zenaida papunta sa basement. Sundan mo ako, pulong niya sa aking isip. Ipinahiwatig ng espiritu ang ikatlo at ikaapat na baitang ng hagdan.
Ano bang meron dito? Tanong ko habang tinatanggal ang mga baitang. Sa aking pag-alis ng mga baitang, natuklasan ko ang isang lihim na kompartamento. Diyos ko, ano ito? Bulong ko habang binubuksan ang kompartamento. May nakatagong bangkay sa loob. Kailangan kong ipagbigay alam ito, sabi ko habang nanginginig ang mga kamay. Naramdaman ko ang malamig na hangin na nagpapatayo sa balahibo ko. Zenaida, ikaw ba yan? Tanong ko. Agad kong tinawagan ang pulisya upang ipagbigay alam ang aking natuklasan. Hepe Dante, may natagpuan akong bangkay sa basement, sabi ko sa telepono. Dumating si Hepe Dante at sinuri ang bangkay. Mukhang ilang araw palang patay ito, sabi niya habang tinitingnan ang katawan. Hindi ko mapigilang magtanong, pero paano? Nakikita ko na si Zenaida ng isang buwan. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Ano bang nangyayari dito? Tanong ko habang tinitingnan ang hagdan. Ang misteryo ng pagkamatay ni Zenaida at ang bagong bangkay ay nagbigay ng mas maraming tanong kaysa sagot. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag. Naiwan akong puno ng katanungan at takot sa aking natuklasan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi ko habang nakatingin sa malayo. May koneksyon ako sa mga espiritu, bulong ko sa sarili. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap ang maging sensitibo sa mga ganitong bagay. Ang kwento ko at ang aking karanasan sa bahay ay naging inspirasyon sa isang nobela na isinulat ni Isidro. Salamat sa iyong kwento, Edmar, sabi ni Isidro habang iniaabot ang kopya ng kanyang libro. Ang mga karanasan ko ay patuloy na bumabagabag sa akin, ngunit nagsilbing babala at aral sa mga susunod na henerasyon. Huwag balewalain ang mga lumang bahay, sabi ko habang tinitingnan ang bahay sa Antipolo. Sana, sa pamamagitan ng aking kwento, ay maging maingat ang iba sa mga bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga lumang bahay ay may mga lihim na maaaring magdala ng kilabot at panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat at huwag kalimutang magdasal bago matulog. Paalam at mag-ingat sa dilim.